Bilisan mo, Boyet. Parang bubuhos ang malakas na ulan. Kailangan na natin makauwi. Baka nagugutom na ang Lola Lucinda mo, kaya pagdating natin sa bahay, ay magsalang ka kaagad ng kanin ha. Opo, Lola Edong. Pasensya na po kayo kung hindi ko nadala yung payong. Pero may tinapay naman po tayong nabili, kaya pwedeng ito na muna yung kainin ni Lola Lucinda habang hindi pa tayo nakakaluto ng kanin. Lolo Edong, naririnig niyo ba ang iyak na yun? Parang iyak ng babae yun ah. Oo, Boyet. Ayun siya. Miss, bakit ka ba umiiyak? Sa tingin ko ay uulan na. Bakit na andito ka pa? Umuwi ka na din. Nagugutom na kasi ako. Gutom na din ang alaga ko kaya naghahanap ako ng pagkain. Ganun ba? Kung gusto mo ay meron kaming dala na tinapay, bibigyan kita nito. Oh, bigyan mo din ang alaga mo. Hindi tinapay ang gusto ko. Kung hindi ang puso at atay mo. Huwag ka pala. Boyet, tumakbo ka. Iligtas mo ang sarili mo. Tulong! Tulong! Tulong po! Nilalapan na kasawang ang lolo ko! Tulungan niyo ako! Iligtas niyo po ang lolo Edong ko! Dear Aswang Diaries and Madam Venus, isang mapagpalang araw sa inyo at sa lahat ng taga-subaybay ng seryeng ito. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Randy. Araw ngayon ng linggo, alas 7 ng umaga. Habang nagkakape ako sa aking bahay ay napakinggan ko ang kwento ng isa sa inyong mga listeners. Kaya naisip ko na ano kaya kung i-share ko din ang aking naging karanasan tungkol sa mga aswang. Nangyari po ito maraming taon na ang nakararaan. Kaya kumuha ako ng ballpen at papel at sinimulan ko isulat ang aking kwento. Isa po akong pintor, kaya kung saan saang lugar ako nakakarating, lalo na kapag gusto kong magpinta ng mga magagandang lugar. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang babaeng nakilala ko sa isang malayong baryo sa Masbate. Hindi ko na lang babanggitin ang mismong lugar na pinangyarihan para na rin sa pagkakakilanlan ng mga taong nasasangkot dito. Ang babaeng sinasabi ko ay napakaganda ng mukha, pero misteryosa ang pagkatao. Kaya naman nagustuhan ko siya para maging modelo sa aking bagong obra maestra. Pero naniniwala ba kayo na merong mga aswang na kayang pumatay ng biktima sa pamamagitan lamang ng paghalik? Tol, maraming salamat at sinalubong mo ako sa bayan. Matagal na akong hindi nakarating dito sa inyo ah. Kaya Jack na maliligaw na ako lalo na nga gabi na. Yun nga ang iniisip ng itay. Kaya nga sabi niya ay hintayin na kita sa bayan. Pero kailangan na nating makauwi. Sa tingin ko ay bubuhos ang malakas na ulan. Kuya Miguel! Tulungan niyo ang lolo ko! Kinagat siya ng babaeng aswang! Aswang? Meron bang aswang dito sa inyo, Tol? Minsan kong si Miguel ang aking tanong. Pinatay niya ang makina ng motor at bumaba siya. Nilapitan ng bata at sumama rin siya doon, kaya naman napilitan na akong sumunod sa kanila. Nang makarating kami sa lugar na sinasabi ng batang si Boyet, ay hindi naman namin nakita doon ang kanyang lolo Edong. Wala naman dito ang lolo Edong mo, Boyet. Dito po namin kanina nakita yung babaeng aswang. Akala kasi ni Lolo Edong, normal na tao lang na nagugutom, kaya binigyan ng tinapay. Pero kinagato siya. Ayun po yung tinapay sa paanan mo, Kuya Randy. Yun yung dala namin ni Lolo Edong. Sa palagay ko, nagsasabi ng totoo itong batang ito. Pero nasan si Mang Edong? Bakit wala na siya dito? Baka naman hindi siya nakagat ng aswang. Baka tumakbo na din sa ibang lugar, kaya wala na siya rito. Mabuti pa hanapin natin siya sa gawing yun.
Baka naman dun siya tumakbo. Madilim ang paligid, Madam Venus. Ang mga liwanag na nagmumula sa malalakas na kulog at kidlat ang naging tanglaw namin sa paghahanap kay Mang Edong sa lugar na iyon. Sa totoo lang, ay noon ko lang naramdaman ang kakaibang kaba at kilabot sa aking katawan tuwing mararamdaman ko ang malamig na ihip ng hangin kasabay ang nakabibinging kulog at kidlat. At di nagtagal ay naramdaman na rin namin ang madalang na patak ng ulan. Mang Edong! Nasaan po kayo? Mang Edong! Tol, mabuti pa kayo umalis na tayo rito. Parang bubuhos ng malakas na ulan. Mababasa ang mga dala kong gamit. Sige, umuwi na tayo, Boyet. Sumubay ka na sa amin. Baka kasi nakatakbo rin ang Lolo Edong mo. Hindi natin alam kung saan siya nagpunta. Halika na, ihahatid ka na namin sa inyo. Tama si Miguel. Baka nga nasa inyo na ang Lolo Edong mo. Nauna nang nakauwi sa'yo. Baka nag-aalala na yon. Hindi na kumikibo ang batang si Boyet. Patuloy lang ang pag-iyak nito hanggang sa makabalik kami sa motor. Inihatid namin siya sa kanilang bahay. Pagdating namin doon ay nakita namin ang Lola Lucinda ni Boyet. Nalaman namin na wala pa nga doon ang Lolo Edong niya, kaya nagkatinginan kami ni Miguel. Pero hindi na namin makita na nag-alala ang matanda kasi nagawa pa niyong magbiro at pinagalitan pa si Boyet sa pang-aabala sa amin. Nako, Miguel, pasensya na kayo sa aking apo ha. Masyadong malakas ang imahinasyon nitong si Boyet. Kung ano-anong ginagawang kwento, madalas siyang makaisip ng kalokohan kaya minsan di na ako naniniwala. Okay lang po, Aling Lucinda. Pauwi na rin kasi kami kaya isinibay ko na po si Boyet. Yun nga po ang kanyang kwento. Nabiktima nga daw po ng aswang ang Lolo Edong niya. Hindi totoong sinasabi niya, Miguel. Pagtsitsagaan ba naman ng aswang ang isang maasim na matandang gagaya ni Edong? Nakaw! Napakatibay naman ng kanyang sikmura kapag biniktima niya pa yon. Makunat ng balat noon. Sasakit ang tiyan niya kapag si Edong kinain niya. Para yung kambing. Madalang maligo. Mamaya lang. Tiyak na uuwi din yun. Ikaw talaga, Aling Lucinda. Parang kambing talaga. Yun po kasi ang sinabi sa amin ni Boyet eh. Napakalakas nga po ang pag-iyak niya. At pagsigaw niya kanina. Nako, kabisado kong apo ko. Mahilig yang gumawa ng kwento. Kung hindi mo siya kilala, tiyak na mapapaniwala ka sa mga sinasabi niya. Sino ka naman pala? Ako po si Randy. Pinsan po ako ni Miguel, Aling Lucinda. Magbabakasyon po ako rito sa lugar ninyo. Sige po, Aling Lucinda. Alis na po kami ni Randy. Hintayin nyo na lang po yung pag-uwi ni Mang Edong. Nagpasalamat sa amin si Aling Lucinda kaya umalis na kami ni Miguel at nagtuloy na kaming umuwi sa kanila. Nang makarating kami doon ay nagulat ako sa malalaking pagbabago ng bahay nila. Naipagawa na kasi yon ni Tio Dionisio at konkreto na rin ang dingding. Tuwang-tuwa ako nang muli kong makita ang aking tiyuhin. Nang makapasok na kami sa kanilang bahay ay saka tuluyang bumuhos ang malakas na ulan. Mabuti naman at nakarating ka ng maayos dito, Randy. Nag-aalala na ako kanina pa. Paano nga'y nagsusukit ang kalangitan? Mabutit nakauwi na kayo bago umulan. Kanina pa nga po sana kami nakauwi rito. Kung hindi lang namin tinulungan ang batang si Boyet. Bakit? Anong nangyari kay Boyet? Ang sabi po niya ay nabiktima daw ng aswang ang Lolo Edong niya. Nako! Ay minsan ay palabiro talagang bata na yon. Oh, tapos anong nangyari? Nakita niyo ba ang aswang? Nakita niyo ba si Mang Edong? Hindi nga namin nakita ito eh. Ay kung ganon, yak na niloko lang kayo ni Boyet. Ang ibig niyo po bang sabihin ay may pagkasinungaling ang bata na yon? Oo, Randy. Kaya wag kang basta-basta maniniwala sa batang iyo. Wala na kasing magulang
Ang Lolo Edong at Lola Lucinda lang niya ang nagpalaki sa kanya. Kaya minsan ay kulang sa pansin ang batang yun. Ganun po ba? May kalukuhan din pala ang bata na yun. Paniwalang paniwala kami ni Pinsang Miguel kasi sobra talaga ang pag-iyak niya kanina. Nakikita ko din na takot siya. Ay siya, wag na natin siyang pag-usapan. Pumunta na kayo sa kusina at kumain na kayo ni Miguel habang mainit pa yung sabaw ng tinola. Wow! Tinulang manok? Paborito ko yun. Tol, kumain na tayo. Sige. Nagugutom na nga din ako eh. Siya nga pala, Tio Dionisio. Nandiyan po sa malaking bag na yan yung pasalubong ko sa inyo. Kayo na po bahalang magbuklat. Napatawa na lang si Tio Dionisio. Kami naman ni Miguel ay sabay nang kumain. Matapos noon ay nagpunta na ako sa kwarto na bakante para magpahinga ako. Nakatulog ako kaagad dahil pagod ako sa biyahe at malamig ang panahon. Patuloy kasi ang pag-ulan. Kinabukasan ay tanghali na akong nagising. Nang lumabas ako ng kwarto ay wala doon ang aking pinsan na si Miguel. Wala rin si Tio Dionisio. Kaya lumabas ako ng bahay nang marinig ko na mayroong tumatawag. Wala sila Tio Dionisio at Miguel eh. San kaya siya nagpunta? Pati bang Ninong Dionisio wala dyan? Pagkising ko, hindi ko na sila nakita eh. May kailangan ka ba sa kanila? Dinala ko kasi tong order ni Miguel, isang galong lambanog. Sige. Ako na lang ang tatanggap. Magkano ba yan? Ako na lang magbabayad. Naku, wag na. Bayad na ito. Nabayaran na ni Miguel. Ganun ba? Ako nga pala si Randy. 30 anyos, binata pa at kasalukuyan naghahanap ng babaeng mamahalin. Isa akong professional na pintor at nagbabakasyon dito. Pinsa ko si Miguel. Ayos Kompletong pagpapakilala mo Parang aplikante na nag-a-apply sa isang kumpanya. Mabuti na yung ganoon para alam mo kaagad. Ikaw, ano nga palang pangalan mo? Ako si Banji. Siya si Banji. Mag-30 anyos na din. Dalaga pa kasi medyo pihikan sa magiging asawa. Kaya kahit maganda at sexy ay walang naglalakas loob na manligaw kasi medyo suplada. Kababata at kaibigan ko. Tendera ng lambanog. May kulang pa ba ako, Ate Banji? Wala na. Kompleto ng sinabi mo Nadya ka na pala, Tol. Totoo pa lang sinabi ni Boyet kagabi, Tol. Totoong nabiktima ng aswang ang Lolo Edong niya. Totoo ba, Tol? Patay na si Mang Edo? Oo, patay na siya. Natagpuan siya dun sa sagingan ng mga taong naghahanap. Malapit dun sa kalsada. Tirik ang mga mata. Nangingitim ang mukha pati ang katawan. Pero wala namang nakita na malalang sugat. Kung walang sugat, walang kagat, baka naman hindi aswang ang pumatay sa kanya. Yun nga din ang iniisip ko eh. Kasi sa tingin ko sa bangkay niya, parang nalason. Talaga ba, Miguel? Nasaan na bang bangkay niya ngayon? Nandun sa bahay nila. Naiuwi na dun. Punta tayo sa kanila, Miguel. Gusto ko rin makita ang bangkay niya, Tol. Samahan mo kami ron. Sumang-ayon naman si Miguel. Pumunta kami sa bahay ni Aling Lucinda. Sa labas pa lang ng bahay ay marami ng tao. Naririnig ko ang kung ano-anong haka-haka at kwento ng mga naroon. Kaya pinilit naming makapasok sa loob ng bahay. At nang makita ko nga ang bangkay ni Mang Edong ay nagulat ako. Nakadama ng kakaibang kilabot sa katawan. Nasa loob din ng bahay si Tio Dionisio. Dahil siya ang kapitan del barrio dito. Isa rin siyang albularyo. Dionisio, nangitim ang buo niyang katawan. Naglabasan ng mga ugat sa mukha. Para siyang nalason. Tsaka tingnan niyo ang mga pasa sa kanyang mga braso. Parang inawakan siya ng mahigpit dyan. Oo nga Ang tingin ko nga ay pinatay siya sa pamamagitan ng lason. Pinwersang ipainom yun sa kanya. Tay, hindi natin napansin kanina
Tingnan niyo ang gilid ng mata ni Mang Edong. Namumula na para bang tinusok ng matalim na bagay. Oo nga ano, bakit hindi natin kaagad napansin kanina? Pati rito sa tainga niya, merong mga bahid ng dugo sa butas na parang tinusok din. Tsaka Ninong, pansinin yung labi ni Mang Edong. Ang daming butas na maliliit na parang kinagat ng matatalim na ngipin. Baka nga aswang ang pumatay sa kanya. Tama ka nga, Banji. Ang aswang na tinatawag na kubot ang may kagagawan niyan. Aswang na kubot ba ang sinasabi mo, Dionisio? Oo, ang mga kubot ay mga aswang na ginagamit ang kanilang mahabang buhok para patayin ang kanilang mga biktima. Sintigas ng alambre ang kanilang mga buhok. Pinapasok nito ang lahat ng butas sa katawan ng tao para sipsipin ang dugo. Kapag wala ng buhay ang biktima, ay tsaka bibitawan at kakainin ang lamang loob nito. Ibig bang sabihin ito, kahit walang malaking sugat sa dibdib si Mang Edong, ay tsak na wala na din ang puso at atay niya? Pwedeng ganon. Kasi minsan, ang buhok ng kubot ay sa bibig ng biktima pumapasok. Paglabas ng buhok na yon, ay dala na ang puso at atay ng biktima niya. Napakalupit pala ng kubot. Nakakatakot siya. Naku, Edong! Totoo pala ang sinabi ng apo mo kagabi. Talagang nabiktima ka ng walang hiyang aswang na yan. Napakasama niya. Ay, talagang walang patawad. Kahit na amoy lupang kagaya mo, pinagtyagaan pa. Ay, kamagan sana siya. Sumagat sana ang tiyan niya. Edong. Nang matawa sa mga sinasabi ni Aling Lucinda habang kinakausap ang bangkay ng asawa niya. Kaya nga lang ay pinigilan ko ang aking sarili. Ayokong mainsulto sa akin ng ibang mga naroon na kamag-anak ni na Aling Lucinda. Lahat sila ay nagdadalamhati sa nangyari kay Mang Edong. Lumabas na lang ako ng bahay. Sumunod naman sa akin sina Miguel at Vanji. Katakot naman pala dito sa lugar ninyo, Tol. Meron palang gumagalang aswang dito. Dati ay mayroon na akong narinig na mga kwento tungkol sa mga aswang, Tol. Pero sa kabilang bayan nangyari. Sa totoo lang, ito yung unang pagkakataong may nangyari dito na ganyan. Tama si Miguel. Yun din ang naririnig kong mga kwento eh. Baka mainit na rin ang sitwasyon kaya ang mga kubot ay dito na dumayo sa atin para mambiktima. Ang sabi ni Boyet kagabi, ay babae daw ang sumalakay sa lolo Edong niya. Teka, nasaan na pa si Boyet? Ewan, parang hindi ko na nakita eh. Hayaan mo na muna yan. Umalis na tayo, Tol. Punta muna tayo sa ilog. Manghuli tayo ng dalag at hito para may pangpulutan tayo dun sa lambanog na dinala ni Ate Banji. Sige, maganda nga ang naisip mo. Vanji, aalis na kami ni Miguel ha? Sana hindi pa ito ang huli natin pagkikita. Oo naman. Hindi naman malayong bahay namin. Diretsuhin mo lang ang kalsadang yon at madadaanan mo na yung bahay namin. May maliit na kubo sa gilid ng kalsada kung saan nakalagay yung mga paninda naming lambanog. Ganun ba? O sige, minsan ay pasya lang kita sa inyo ha? Kung walang magagalit. Oo naman. Punta ka lang doon pag wala kang ginagawa. Wala namang magagalit. Wala naman akong nobyo. Siya nga pala, Ate Banji. Pasyal ka mamaya sa bahay ha. Baka marami kaming mahuli na hito. Tulungan mo naman ako magluto ng adobo sa gata para matikpan na rin ng pinsan ko ang luto mo. Sige Miguel. Pasyal ako sa inyo mamaya. Nang lumakad na palayo sa amin si Vanji, ay saka ko lang napagmasdan ng magandang hugis ng kanyang katawan. Paano nga, ay biglang humangin at nahapit ang suot niyang duster. Napangiti ako dahil naisip ko na pwede siyang maging modelo sa gagawin kong obra. Ang babaeng may hawak ng tapayan ng lambanog. Tama. Bagay sa kanya yun. Tol, may binubulong ka ba? Wala, Tol. Sabi ko, masarap ang lambanog kapag masarap ang pulutan. Sige,
Daanan natin yung lambat sa bahay bago tayo pumunta sa ilog. Miguel, Randy, mag-iingat kayo sa mga lakad ninyo, ha? Alam nyo naman ang nangyari dito kay Mang Edong. Opo, Itay. Magdadala na lang din kami ng itak para may pang-protection kami kung sakaling may kubot nga na naligaw dito sa ating lugar. Tol, halika na. Tinaanan namin ang lambat, sinunog na darak at timba sa bahay na Miguel, saka kami nagtuloy sa ilog. Malinis at malamig ang tubig sa ilog nang lumusong kami. Nagpunta kami sa lugar na tahimik at walang agos. Ayon kay Miguel, sa ganoong lugar madalas tumambay ang mga dalag at hito. Inagisa niya ng sunog na darak ang tubig. Parang mga gutom ang mga isda na kaagad na sinunggaba ng mga darak. Kaagad na naghahagis ng lambat si Miguel nang makita ang kumpol ng mga isda. Nang hatakin niya ang lambat, may mga isda kaagad kaming nahuli. Ayos, tol. Nalambat mo yung malaking hito. Masarap yung pag inihaw. Yun nga ang gagawin natin, Tol. Tapos yung iba ay ipapaluto natin kay Ate Banji. Magaling yung magluto ng adobo sa gata. Tapos maraming sili. Ba, maganda na. Ay magaling pang magluto. Bakit hindi mo ligawan si Banji? Para na kaming magkapatid, Tol. Inaanak siya sa binyag ng Itay. Para ko na siyang ate. At saka, hindi ako ang tipong lalaki nun. Bakit? Ano bang klaseng lalaki ang gusto niya? Hindi ko alam eh. Basta sa tingin ko ay pihikan siya. Kaya walang naniligaw. Mukhang interesado ka sa kanya. Ikaw na lang kayang magtanong. O kaya, subukan mong ligawan, baka magustuhan ka. Ganun ba? Parang bigla tuloy akong nag-alinlangan. Natatakot ako mabasti na. Ikaw talaga. Interesado ka sa isang tao pero ayaw mo namang sumubok. Ay, ituloy na nga lang natin tong paghuhuli ng isda. Mula ngang naghagis ng lambat si Miguel, muli ay nakalambat siya ng mga isda. Noon naman ako napatingin sa kabilang bahagi ng ilog. Nakita ko na mayroong magandang babae sa likuran ng malalaking bato. Nakasuot ng puting duster. Nakatingin sa akin. Seryoso siya at hindi ngumingiti. Napatitig ako sa malulungkot niyang mga mata. Nang umihip ang malakas na hangin, ay gumalaw ang mahaba niyang buhok. Nakita ko ang isang bulaklak na nakalagay sa kanang tenga niya. Nahulog yun. Ngumiti siya ng bahagya ng pulutin ng bulaklak sa batuhan. Tol, kilala mo ba yung babae na yon? Sino, Tol? Yung babae na, nasaan na ba yun? Kanina ay naandun lang siya sa malalaking bato na yun. Wala naman ako nakita na tao ron, Tol. Baka naman namamalikmata ka lang. Pero meron talaga akong nakita babae doon kanina, tol. Sandali nga lang at titingnan ko siya doon sa likuran ng bato. Nagmamadali akong lumapit sa malaking bato kung saan ko nakita yung babae kanina. Pero pagdating doon, hindi ko na siya nakita. Sa halip ay ang nahulog na bulaklak lang ang nakita ko roon. Kaagad kong dinampot ang bulaklak at habang hawak ko yon ay tumingin ako sa paligid para hanapin ang magandang babae. Kanina pa ako daldal ng daldal dun. Wala na pala akong kausap. Ano bang ginagawa mo dito? Yun nga kasing babaeng maganda na sinasabi ko sa iyo, tol. Dito ko nakita kanina, pero ngayon, wala na siya. Pero naiwan niya yung bulaklak na ito. Oh? Ganun ba? Kung ganun ay mabuti pang umuwi na tayo, Tol. Huwag na tayong magtagal dito. Bakit naman, tol? Nakahuli ka na ng maraming isda? Dito muna tayo, baka bumalik pa yung magandang babae. Marami na akong nahuli, Tol. Umalis na tayo dito. Baka hindi normal na babae ang nakita mo. Inakabahan ako sa iyo eh. Dayo ka pa naman dito sa amin. Baka mapaglaruan ka ng mga aswang na naligaw dito. Tol, magandang babae yun. Eh paano magiging aswang? Saka,
Araw ngayon, may aswang bang gumagala kahit ganitong tirik ang araw? Ayon sa mga matatanda, ang mga aswang na yan, lalo na mga kubot, magaling magpanggap para makaakit ng mabibiktima nila. Kaya huwag kang basta-basta maniniwala sa nakikita ng iyong mga mata. Alika na tol. Bitiwan mo na yung mga bulaklak na yan. Huwag mong bigyan ng pagkakataon ng aswang na mahulog ka sa mga pang-aakit niya. Sige. Iwanan ko na itong bulaklak sa ibabaw ng bato. Baka nga balikan pa niya ito eh. Patapos na maipatong ko sa ibabaw ng malaking bato ang bulaklak, ay umalis na kami ni Miguel. Pero bago pa kami tuluyang makaalis sa ilog, ay muli akong lumingon sa malaking bato. Nagtaka ako nang makitang wala na doon ang bulaklak. Babalik sana ako pero pinigilan na ako ni Miguel. Hanggang makauwi na kami ng bahay ay hindi ko na nakalimutan ang mukha ng babaeng yon na nakita ko sa ilog. Uy! Mabuti naman at nandito ka na, Ate Banji. Hindi na pala kita susunduin eh. Para kasi naisip ko na marami kang mahuhuling hito at dalag kaya nagpunta na ako dito. Nagdala na din ako ng niyog. Ikaw na magkayod Wow! Ang galing mo talaga, Ate Banji. Ayos na ang lahat, pati Ricardo. Bakit parang natutulala yung pinsan mo, Miguel? Mayroon daw kasi siyang gagawing bagong obra. Paintings pa. Bukod sa bakasyon, ay yun talaga ang gagawin niya dito. Ganun ba? Akala ko nung sinabi niya na isa siyang pintor mga bahay at sasakyan ang pinipinturahan niya. Hindi pala. Katulad pala siya ng mga sikat na pintor na sina Fernando Amorsolo. Oo, ganun nga siya. Baka gusto mong maging modelo niya. Nako, hindi ako pwede maging modelo Pwede ka. Yun nga ang pinag-iisipan ko kahapon pa eh. Kung papayag ka na maipinta kita habang hawak mo ang maliit na tapayan ng Lambanog. Tapos isasali ko sa darating na painting competition. Sige, kung sa tingin mo, pwede ako, edi sige. Huwag ka magkalala. Kapag nanalo ang paintings ko, na ikaw ang modelo, may premyo yon. Babalik ako dito para pakasalan ka. Ano yung sinabi mo? Sabi ko, babalik ako dito para ibigay ang premyo mo. Kasi kasali ka sa paligsahan. Oo, ganun nga. Sige, akala ko kasalan agad. Ayos pala kung ganun, Ate Banji. Pag sumikat kang modelo, wag mo akong kakalimutan ha. Hahanap-hanapin ko ang hito at dalag na inadobo sa gata. Oo na, sige na. Lutuin na natin tong mga hito at dalag na nahuli nyo. Nag-ihaw nga kami ni Miguel ng hito at dalag at ang iba noon ay si Vanji ang nagluto. Makalipas ang mahabang oras, nakahanda na ang lahat kaya nagsimula na kaming mag-inuman ni Miguel. Nakisalo naman sa amin si Vanji. Kaya naman ang mga oras na yon ay nagkausap kami ng matagal ni Vanji. Sa totoo lang ay masayang kausap si Vanji. Malambing pala siya lalo na kapag nakainom. Marami na kaming nainom nang tumayo ako. Sandali lang, Vanji, ha? Punta lang ako sa banyo. Bakit? Sasabog na bang pantog mo? Nasa banyo pa si Ninong Dionisio. Diyan ka na lang umihi sa tabi-tabi. Oo nga, tol. Doon ka na lang sa likod ng bahay. Puro lang naman puno ang nariyan. Kaya walang makakakita sa'yo. Sige. Doon na lang ako sa likod bahay, tol. Bilisan mo marami pa tong uubusin nating lambanog. Oo, tol. Sandali lang to. Nagpunta ako sa likod bahay at lumapit sa malaking puno. Doon ako umihi. Nagulat ako nang bigla'y naramdaman ko ang malamig na hangin na dumampi sa aking katawan. Parang kinilabutan ako, lalo na nang maramdaman ko na parang may dumaan sa aking likuran. Kaagad akong lumingon at nakita ko nga si Vanji. Nakangiti siya at sinisenyasan niya akong lumapit sa kanya. Ipinakita pa nga niya ang mapuputi niyang mga hita. Tapos ay tumakbo siya sa malaking puno na medyo malayo na sa akin. Muli niya akong kinawayan. Parang nakadama ko ng kakaibang init ng katawan kaya humakbang na ako papalapit sa kanya. Gusto mo ako, di ba? Halika dito. Ibibigay ko sa'yo ang gusto mo.
Huwag ka na mag-alinlangan dyan. Dito, sa likuran ng puno. Walang makakakita sa atin. Sige, punta na ako dyan. Bubugbugin kita ng yakap at halik. Naandyan na ako. Akin ka na ngayon. Randy, palayo ka na sa bahay. Mukhang nalasing ka na. Saan ka ba pupunta? Dun sana, Dionisio. Nakita ko kasi na naroon si Vanji. Samahan ko daw siya kasi madilim doon sa likuran ng puno. Tol, tagal mo namang bumalik. Nainip na sa'yo si Ate Vanji. Si Vanji? Nandun ba si Vanji sa loob ng bahay? Oo, Tol. Hindi naman siya umalis dun eh. O lang ang umalis. Kaya nga sinundan ka na namin ni Itay dito. Kung hindi umalis doon si Vanji, sino yung Vanji na nakita ko doon sa malaking puno? Tol, nasa loob si Ate Vanji. Wala namang tao sa puno ng mangga. Kahit tingnan pa natin. Nako, talagang lasing ka na. Kung ano-ano nang nagagawa ng imahinasyon mo. Ay sige na, bumalik na kayo sa loob ng bahay. At ako naman ay pupunta kina Mang Edong. Aalamin ko kung dumating na ba yung puneraryang kukuha sa bangkay niya. Sige po, Dionisio. Mag-ingat po kayo. Nang makaalis si Tio Dionisio ay pinuntahan nga namin ni Miguel ang puno ng mangga. Walang tao roon, kaya bumalik kami sa loob ng bahay at napakamot na lang ako ng ulo nang makita kong naroon na si Vanji. Hindi na rin ako nagkwento sa kanya. Iniisip ko kasi na baka matakot siya, kaya nang muli akong naupo ay pinilit kong umiti at pilit mo nang kinalimutan ang nangyari. Pinag-usapan na lamang namin ang gagawin kong obra na siya ang modelo. Tuwang-tuwa naman si Vanji, kaya naman ang sumunod na araw ay sinimulan ko na ang aking obra. Pinagsuot ko si Vanji ng duster na medyo hapit para makita ang magandang hubog ng kanyang katawan at hinawakan niya ang tapayan ng lambanog. Sige, ganyan ka lang ha. Huwag kang gagalaw ha. Mahirap din palang maging modelo ng isang pintor. Kailangan para kang estatwa na hindi gumagalaw. Oo, mahirap nga pero kapag natapos naman ang obra at makita mong sarili mo, matutuwa kang Jack. Konting tiyaga lang. At alam ko na magiging maganda ang kalalabasan nito. Sige, basta gawin mo maganda ako ha. Oo naman, maganda ka naman talaga eh. O, yung ngiti mong matamis ha? Huwag mong babaguhin. Wow! Ang ganda naman ng modelo mo, Tol. Pwede mo na yung isama pagkatapos ng bakasyon mo dito. Loko ka talaga, Miguel. Bigla tuloy na mula si Randy sa mga sinasabi mo. Baka hindi niyan matapos ang painting niya. Oo nga, Tol. Ang ganda ng modelo ko. Tsak, pag nakita ito ng mga hurado sa gagawing contest, tsak na panalo na agad. Tsak na may magtatanong kung nasaan ang modelo ko. Ituturo mo ba sa kanila kung nasan si Ate Vanji? Aba, hindi oh. Ano sila? Siniswerte. Humanap sila ng modelo nila. Kayo talagang dalawa, magpinsan talaga kayo. Pareho kayong bolero. Aba, hindi yung bola. Totoo naman ang sinasabi namin eh. Maganda ka talaga, Vanji. Ewan ko lang kung bakit bulag yata ang mga binata dito sa inyo. Walang nanliligaw sa iyo. Ganon talaga kapag magkakasabay kayong lumaki sa iisang lugar lang. Parang magkakapatid ang turingan nyo kaya mahihiya ng manligaw. Tsaka hindi ko sila gusto. Ano ba kasi ang gusto mo sa lalaki? Simple lang. Yung lalaking masayahin at mamahalin ako. Kagaya mo. Napangiti na lang ako sa sinabi ni Vanji. Tapos ay ipinagpatuloy ko na ang pagpipinta sa canvas habang nanonood sa akin si Miguel. Talagang naaakit din ako sa mga ngiti ni Vanji. Pero higit na nakakaakit ang ngiti ng babaeng nakita ko sa ilog. Hindi siya mawala sa aking isipan. Habang pinipinta ko si Vanji, hindi ko alam kung namamalikmata lang ako dahil muli ko siyang nakikita sa di kalayuan sa kinatatayuan ni Vanji. Nakangiti siya sa akin, kaya medyo natitigilan ako sa pagpipinta. Hindi naman siya napapansin ni Vanji. Matagal pa ba yan, Randy? Nangangawit na ako eh. Oo, ayos na ito.
Nakuha ko na ang lahat na anggulo mo. Kukulayan ko na lang at pupulituhin ang bawat parte nito. Halika, tingnan mo. Wow! Ang ganda ko naman dyan at ang sexy ko pa. Oo naman, mas maganda yan kapag natapos na. Pati background mo. Eh di pwede na ako magpahinga. Pwede na ako umuwi. Sige, magpahinga ka na. Ipapakita ko ulit ito sa'yo kapag tapos na. Tol, kanina pa kita napapansin na parang natutulala ka. Meron ka bang problema? Yung magandang babae na nakita ko sa ilog, tol. Ayun siya. Umalis na naman siya nang hindi ko nakikilala. Nako tol, baka masiraan ka ng ulo sa ginagawa mong yan ha. Wala naman ako nakikita sa direksyong itinuturo mo. Pero naandun niya siya kanina. Baka umalis na. Kasi nga, ay baka nahihiya. Pero huwag kang mag-alala. Makikilala ko din siya. At ipakikilala ko sa iyo. Nang matapos ko na ang pagpipinta kay Vanji, ay ipinakita ko sa kanya Madam Venus. Tuwang-tuwa siya nang makita ang larawan niya na nasa canvas. Lalo siyang humanga sa akin. Nang sumunod na araw, dala ko na ang aking mga kagamitan, pati ang bagong canvas. Naisip kong bumalik sa ilog para doon magpinta. Hindi ko inaasahan na makikita ko doon ang babaeng maganda na palagi kong nakikita. Yung babae na nakikita ko madalas, ayun siya at nakaupo sa ibabaw ng malaking bato. Ano kaya kung lapitan ko? Pero baka naman mahiya at tumakbo na naman. Dito na lang ako sa malayo. Ipipinta ko siya habang nakaupo sa ibabaw ng malaking bato. Talagang napakaganda niya. Para siyang Diyosa sa ilog na ito. Sana ay huwag siyang umalis para maiguhit ko siya sa kanvas. Kaagad ko nga na itinayo ang aking dalang canvas at naupo ako. Mabilis ang ginawa kong pagguhit. Gusto kong samantalahin ang pagkakataon habang hindi pa niya ako napapansin. Panay ang silip ko sa kanya habang patuloy akong nagpipinta. Maya-maya lang ay umihip ang malakas na hangin na nagpagalaw sa mga puno at sanga na tumatakip sa aking kinalalagyan. Hinawakan ko ang canvas dahil muntik na matumba sa lakas ng hangin. Pagsilip kong muli, wala na doon sa ibabaw ng bato ang babae dahil nasa likuran ko na siya. Sinong sinisilip mo dyan? Yung babae sa ibabaw ng bato. Nako, pasensya ka na miss kung iginuhit kita na walang permiso. Naisip ko kasi na baka maya ka na naman at tumakbo kapag nilapitan kita. Melody ang aking pangalan. Ako naman si Randy. Kaya ako narito para gumawa ng mga bagong obra para sa darating na contest at nakita ko na bagay ka doon. Huwag mo sana itong ikagagalit. Hindi mo naman kailangan gawin yan eh. Kung nagpaalam ka lang sana, pagbibigyan naman kita. Ganun ba? Sige, pwede ba kitang maging modelo? Oo naman. Halika. Doon tayo sa ilog para magawa mo ng maayos yan. Sige. Mas maganda nga kung doon tayo para mas madali kong makikita ang lahat ng anggulo. Tuwang-tuwa ako sa pagkakataong yun dahil napagbigyan ako ni Melody. Nawala na nga sa isip ko at hindi ko na rin naitanong sa kanya kung bakit humangin lang ay mabilis siyang nawala sa ibabaw ng bato kanina at napunta na sa likuran ko. Nang makarating kami sa ilog ay naupo siya sa ibabaw ng malaking bato at itinayo ko naman ang canvas at ipinagpatuloy ko ang pagpipinta. Nakita ko ang matamis na niyang mga ngiti at ang misteryosa niyang mga mata. Tama lang ba ang pwesto ko na ganito? Oo, ganyan nga. Tumingin ka dito sa akin tapos yung kanang kamay mo ay kunwaring hinahawi ang mahaba mong buhok. Wow! Ang hirap pala maging modelo. Kaya pala yung babae kahapon, panay ang reklamo, nangangawit na siya. Oo nga eh. Kailangan kasi makuha ng maganda ang bawat anggulo para maganda ang kalalabasan ng obra. May relasyon ka ba sa babaeng yon? Kay Vanji? Ako, wala. Kadarating ko lang dito at kakikilala ko pa lang sa kanya. Kaya wala kaming relasyon. Ganun ba? Oo,
Kinuha ko lang siyang modelo kagaya mo ngayon. Randy, buti hindi ka natatakot sa akin. Bakit naman ako matatakot sa iyo? Sa ganda mong yan? Pero ba akong dapat na ikatakot? Kasi di ba, ilang ulit mo ako nakita pero ilang ulit din kitang iniwasan? Umaalis ako kasi ayoko may ibang makakita sa akin liban sa iyo. Ayos lang yun. Huwag ka mag-alala. Ang mahalaga ngayon ay magkakilala na tayo. Pero sana ay hindi pa ito ang huli. Maya-maya ay naputol ang pag-uusap namin ng isang lalaki ang dumating. Seryoso itong lumapit kay Melody. Pero naiinis naman si Melody na tinalikuran iyon. Kanina pa kita hinahanap. Nandito ka lang pala, Melody. Bakit mo naman ako hinahanap? Anong kailangan mo? Ipinapahanap ka sa akin ng inay mo. Sige, uwi na lang ako mamaya pagkatapos ng ginagawa namin ni Randy. Ngayon ka na nga niya kailangan kaya umuwi ka na. At iwanan mo na ang lalaking yan. Ang kulit mo naman, Marty. Sinabi ko nang uuwi na lang ako pagkatapos itong ginagawa namin ni Randy. Oo nga naman pare. Pwede naman na ihatid ko na lang siya at ipaliwanag ko sa inay niya ang ginagawa namin dito. Wala kang ang alam kung ano meron kami ni Melody. Bakit? Ano bang meron? Pwede ba, Marty, huwag ka na makipagtalo kay Randy? Uuwi ako kung kailan ko gusto. Melody! Melody, nasan ka na? Ay, naku naman. Randy, aalis na ako. Hinahanap na ako ng aking inay. Sige, Melody. Naiguhit ko naman ang maayos ang posisyon mo kanina. Magkita tayo sa susunod. Sige, mag-ingat ka, Melody. Sana dumating ang oras na makilala ko din ang inay mo. Huwag kang mag-alala. Talagang darating ang panahong makikilala mo ang ina ni Melody. Pwede ba? Itiik ko mo yung bibig mo, Marty. Umalis na tayo dito. Huwag mo nang pakialaman si Randy sa ginagawa niya. Nang umalis na si Melody ay sumunod na sa kanya si Marte. Kaya naman ipinagpatuloy ko na lang ang pagpipinta ng larawan ni Melody. Habang oras pa ang ipinamalagi ko sa ilog hanggang sa matapos yon. Kaya masaya akong umuwi. Pero nang sumunod na araw lang ay meron na namang kapitbahay ni na Miguel ang natagpo ang patay sa mismong bakuran nun. Malapit sa puno ng mga kawayan. Kaya naman nakaramdam na ng takot ang mga tao. Noong nakaraan ay si Mang Edong. Kayo naman ay si Milencio. Pareho ang kanilang naging kamatayan. Kubot na naman na may kagagawa nito. Tama kayo, Ninong. Talagang dito sa lugar natin gumagalang aswang na yan. Kailangang mag-ingat na ang lahat, lalo na pagdating ng gabi. Hindi natin alam kung kailan sasalakay ang kubot. Kaya dapat manatili na sa loob ng bahay ang mga tao kapag madilim na. Ang mga kalalakihan na gustong sumama sa akin sa pagroronda, maganda kayo at magbantay tayo mamayang gabi. Dati naman ay tahimik dito eh. Walang nangyayaring ganito. Bakit kaya ngayon ay magkasunod na ang namatay? Mukhang may dumayong salot sa ating lugar. Anong ibig mong sabihin, Marte? Sinong salot ang sinasabi mo? Sino ba ang dayo dito? Hindi ba yung pinsan mo? Magdahan-dahan ka sa parata mo, Marte. Hindi ako aswang. Walang aswang sa lahi namin. Sinasabi ko lang naman ang totoo. Parating ka pa lang, ay napatay na agad ng kubot si Mang Edong. Tapos eto na naman. Ilang araw ka pa lang dito, pero ganyan na kaagad ang nangyari. Mahirap pagbintang ng walang sapat na katibayan, Marte. Mabigat ang paratang mo. Kung meron kang katibayan, ipakita mo. Meron ba? Wala pa sa ngayon. Pero mag-iingat ka, Randy. Babantayan kita. Mabuti naman kung babantayan mo ko. Para palagi akong ligtas kung sakaling ako man ang salakayin ng kubot. Pero ito lang ang masasabi ko sa'yo. Wala akong pasasahod sa'yo. Tawanan ng lahat ng mga taong naroon. Kaya naman parang napahiya si Marte. Inis na umalis. Kaya naman umuwi na ako at ipinagpatuloy ko ang pagpipinta sa larawan ni Melody. Malapit na yung matapos nang makita ni Miguel. Ang babaeng niyang tol. Kilala ko yan. Kilala mo si Melody, tol? Siya yung babaeng sinasabi ko sa'yo na nakita ko sa ilog. Hindi mo lang ako pinaniwalaan eh.
Oo, tol. Napakaganda niya. Doon siya nakatira sa malaking bahay sa kabilang ilog. Bihira lang talaga yung lumabas. Kaya sobrang puti. Kung hindi mo sasadyaing puntan sa bahay, hindi mo makikita. Siguro ay dahil inaalagaan nga niya ang lumpo niyang ina. Kaya pala madalas siya sa ilog. Malapit lang din pala doon ang bahay nila. Kaya pala parang mahiyain din siya. Palaging tumatakbo palayo kapag nakita ko. Buti na lang at nagkakilala kami at naipinta ko siya. Oo, tol. Maraming mga binata dito sa baryo ang gustong manligaw dyan. Kaso lang, palaging nakikialam si Marte. Oo nga eh. Nung ipinipinta ko nga si Melody sa ilog, dumating si Marte. Galit ka agad, tol. Pinauwi si Melody kasi daw tinatawag na ng nanay. Ano kaya ang relasyon nila? Hindi ko alam eh. Ayaw ko namang tanungin si Marte. Alam mo naman ang ugali ng taong yun. Ilang araw lang ang lumipas ay isa na namang bangkay ng binatang taga roon ang natagpuan malapit naman sa ilog. Kagaya ng mga naunang biktima ay tiyak ang mga tao na kagagawan din yun ng kubot. Namamaga ang labi ng bangkay. Tirik ang mga mata. Nangingitim ang mukha at buong katawan. Parang natuyot na din dahil nasa idang dugo. Si Lauro ito ah. Oo, minaalas na mabiktima ng kubot. Nagronda naman kami kagabi. Pero hindi kasi kami napagawi sa lugar na ito. Iniisip ko kasi na mga bahayan ang ikutan namin. Kasi nga'y napatay si Melencio sa bakuran niya. Bakit lahat ng namamatay, namamaga ang mga labi? Lahat parang nalason. Yun nga din ang napansin ko. Parang nakipaghalikan sa aswang tapos pinatay siya. Ang mga aswang kasi ay gumagamit ng iba-ibang pamamaraan. Siguro ang kubot na pumatay sa kanila ay inaakit muna sila na kunwari ay gusto makipagtalik. Kapag nahulog ka sa patibong niya, ay makikipaghalikan at doon na isasagawa ng aswang ang pagpatay. Tama ka, Dionisio. Nakakabulag talaga minsan ang kagandahan ng isang babae. Kagaya na lang ng minsan inakit ako ni Vanji. Kala ko ay siya talaga yun. Hindi pala. Ginaya lang niya ang itsura niya. Kailan nangyari yun, Randy? Inakit ba kita? Hindi ko matandaan. Nung unang dating ko dito, nung nagluto ka ng adobong hito, umihi ako sa likod bahay. Nakita kita doon, inaakit mo ako. Pero hinatak ako ni Dionisio. Aswang pala yun na ginaya ang anyo mo. Oo, natatandaan ko na. Kaya pala hindi ka maniwalang hindi ako umalis sa kinauupuan ko. Oo, tama si Randy. Kung hindi ko siya nahatak, baka nabiktima na rin siya ng kubot na yan. Ulitin natin, Randy. Aakitin kita. Pero sa kwarto tayo para hindi ka na mahatak ni Ninong Dionisio. Nagtawanan lang kaming lahat sa biro ni Vanji. Matapos ang pangyayaring iyon ay naging malapit kami sa isa't isa ni Vanji sa paglipas ng mga araw. Palagi na kaming nag-uusap, lalo na kapag bibili ako ng lambanog. Pero hindi ko rin maiwasan na maging malapit kay Melody. Palagi din kaming nagkikita sa tabing ilog at kung minsan naman ay sa kakahuyan na nasa dulong bahagi ng lupa ni Dionisio. Hanggang sa maramdaman ko na mas mahal ko si Melody. Melody, mahal kita. Huwag mong sabihin sa akin ang mga pangungusap na yan. Kung hindi mo naman kayang panindigan, Randy, ayoko masaktan. Alam ko naman na meron ka rin pagtingin kay Vanji. Ikaw ang totoong mahal ko, Melody. Ang pagtingin ko kay Vanji ay parang isang malapit na kaibigan lamang. Kung totoo nga ang sinasabi mo, patunayan mo. Halikan mo ako. Doon ko malalaman kung nagsasabi ka nga ng totoo. Halikan kita? Halikan mo ako sa aking mga labi. Patunayan mo kung gaano mo ako kamahal. Kapag hinalikan mo ako, doon ko malalaman ang tunay na sinasabi ng iyong puso. Ilapit na ni Melody ang mukha niya sa akin ay ipinikit niya ang kanyang mga mata. Kaya naman hinalikan ko na siya sa kanyang mapupulang labi. Nang maglapat ang aming mga labi ay naramdaman ko ang init ng kanyang paghinga. Yumakap siya sa akin at gumanti rin ng matamis na halik. Tapos ay dahan-dahan niya akong binitawan. Umatras ng bahagya.
Anong nararamdaman mo, Randy? Napakasaya ko, Melody. Alam ko na kahit hindi mo pa sinasabi na mahal mo ko, ay nararamdaman ko yun sa iyong halik. Wala ka bang sakit na nararamdaman? Hindi ka ba nahihilo? Hindi ka ba nasusuka? Ano bang tanong yan? Bakit ako masusuka? Mahal kita at kahit kailan ay hindi ako nandiri sa iyo. Naniniwala na ako na mahal mo nga ako. Sa totoo lang, natutuwa ako dahil nakatagpo din ako ng lalaking totoong nagmamahal sa akin. Pinasaya mo ako, Randy. Kung ganun ba, ay tinatanggap mo na ang pagmamahal ko? Oo. Mula sa gabing ito, nobya mo na ako. Salamat, Melody. Pinaligaya mo ako. Hindi ka magsisisi sa ginawa mong pagtanggap sa akin. Mahal na mahal kita. Ang gabi ring iyon ay isinama ako ni Melody sa kanilang bahay. Doon ay nakilala ko ang lumpo niyang ina na si Aling Rosita. Masama ang tingin sa akin ni Aling Rosita nang magkaharap kami. Hindi pa nga ako nakakaupo ay nakarinig na ako ng di magandang salita mula sa kanya. Naramdaman ko na bahagyaring dumistansya sa akin si Melody. Binata, ngayon pa lang ay putulin mo ng pakikipag-ugnayan mo kay Melody. Hindi na siya malaya kagaya ng iniisip mo. Mahal ko po ang iyong anak. Malinis po ang hangarin ko sa kanya. Handa ko siyang pakasalang kahit anong oras. Kung ibibigay niyo lamang po ang inyong basbas. Mamamatay ka kapag hindi mo siya nilayuan. Hindi ka magiging masaya sa kanya. Inay naman. Tumigil ka, Melody. Binata, gusto kong malaman mo na ipinagkasundo ko na si Melody kay Marte. Ikakasal sila pagdating ng tamang oras. Pero hindi ko siya mahal, Inay. Kahit kailan hindi ko magugustuhan si Marte. Si Randy ang mahal ko. Napatunayan ko kasi natuto rin ang pagmamahal niya sa akin ang halikan niya ako. Hinalikan mo na si Melody, pero heto ka pa rin at buhay? Nakatayo sa harapan ko? Opo. Kasi po ay sinabi niya yon. May permiso naman mula sa kanya, kaya ko po nagawa ang bagay na yon. Mahal ko po ang anak ninyo. Imposible. Lahat ng lalaking humalik sa kanya ay nalason at namatay. Dahil makamandag ang halik ng aking anak. Taglay niya ang kamandag ng isang kobra. Pero bakit hindi nangyari sa iyong ganon? Hindi siya katulad ng ibang lalaki, Inay, na ang gusto lang ay ang aking katawan. Ang aking magandang mukha. Talagang mahal ako ni Randy. Ano pong ibig niyong sabihin na makamandag na halik ni Melody? May nabanggit pa kayong kamandag ng kobra. Randy, huwag mo nang alamin ang tungkol doon. Matagal na yon. Mahabang kwento. Mas maganda nga kung malaman niya. Para mapatunayan mo kung talagang mahal ka nga ng lalaking yan. Kahit ano pa po yan, mamahalin ko pa rin si Melody. Handa akong tanggapin ang nakaraan niya. Ang mahalaga sa akin ay ang kasalukuyan. Habang mahal ako ni Melody, hindi ko siya isusuko. 2 taon ang nakakaraan. Nakagat siya ng kobra malapit sa ilog. Namatay siya. Pero iniligtas siya ni Marte. Ang dugo ni Marte ang bumuhay kay Melody. Pero kahit nabuhay siya ay hindi na naalis sa katawan niya ang kamandag ng kobra. Kaya makamandag ang laway niya. Ang sino mang humalik sa kanya ay namamatay. Pero hindi po nangyari sa akin ang ganun. Hanggang ngayon ay nakatayo ako sa harapan ninyo. Yun nga ang hindi ko maintindihan. Bakit buhay ka pa kung hinalikan mo ang aking anak? Ibig sabihin, hindi siya nagpalabas ng kamandag ng pagkakataong yun. Tama kayo, Inay. Dahil naramdaman ko ang tunay niyang pagmamahal sa akin. Hindi ko siya kayang patayin kasi hindi naman siya manloloko na gaya ng mga naunang nanligaw sa akin. Na ang hangad lang, matikman ang aking katawan. Magaling. Talagang pinahaga mo ako, binata. Hanggang dito sa bahay ni na Melody ay nakarating ka na. Inanyayahan po ako dito ni Melody, kaya ako naandito. Ako ang ina ni Marte. Palagay ko naman ay nasabi na ni Rosita ang tungkol kina Melody at Marte. Hindi ba? Tama po kayo. Malinaw sa akin ang lahat. Alam ko na po yan. At anuman ang nakaraan ni Melody, anuman ang katauhan niya, tatanggapin ko kasi mahal ko siya. Pero tatanggapin mo pa rin pa siya kapag nalaman mong isa siyang kubot?
Siya ang pumatay sa mga lalaking natagpo ang patay na namabaga ang mga nguso. Nalason sila ng halikan si Melody. Paano naging kubot si Melody? Ano pang meron na dugo si Marte na nabuhay siya? Si Marta ay isang kubot. Sinasabi namin sa iyo ang lahat ng ito para makapag-isip-isip ka. Nasa sayo ng desisyon ngayon kung lalayuan mo na ang anak ko. Sa totoo lang, ay parang sasabog ang aking dibdib sa sobrang kaba sa mga bagay na aking nalaman. Butil-butil ang aking pawis, kahit na nga malamig ang panahon ng gabing yun. Alam ko na kapag ganoon na sinabi na nila lahat ang kanilang sikreto, ay katapusan ko na. Hindi naman sila papayag na maibulgar ko ang kanilang lihim, pero pilit kong kinalmante ang aking sarili. Kailangan ko ang suporta ni Melody para mabuhay sa pagkakataong iyon. Kagaya po ng aking sinabi, ano man ang katauhan ni Melody ay tatanggapin ko kasi mahal ko siya. Kaya ko siyang panindigan kahit saan, kahit anong oras. Talagang nakakainis ka na, Randy. Kahit alam mong magkaiba ang inyong mundo, tatanggapin mo pa rin si Melody? Pwede naman po na samahan ko siya sa kanyang mundo. Kung kailangan na maging kagaya niyo ako, tatanggapin ko yon. Dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Nakita niyo na, Inay. Talagang mahal ako ni Randy. Kayo lang naman ni Aling Caridad ang nagkasundo eh. Di ko naman yung gusto. Ang kasunduan ay kasunduan na dapat matupad, Melody. Wala kang utang na loob kung sisira ka sa kasunduan namin ng iyong inay. Huwag mong kalilimutan na si Marte ang nagligtas sa buhay mo. Patay ka na sana kung hindi dahil sa kanya. Sana nga hindi na lang niya ako iniligtas. Kung patay na ako, tahimik na ang aking buhay. Wala na sana akong problema na kagaya nito. Patawarin niyo ako. Pero mahal ko si Randy. Siya lang din ang lalaki nagmahal sa akin ng totoo. Kalokohan ang sinasabi mo. Si Marta ang nababagay sa iyo at hindi ang lalaking yan, anak. Buong buhay ko sinunod ko kayo. Lahat ng gusto niyo ginawa ko, Inay. Kaya ngayon, pwede ba ang kagustuhan ko naman ang sundin niyo? Tama po si Melody. Sa tingin ko ay hindi naman kayo magiging masaya kung makikita ninyong hindi siya maligaya sa buhay na pinili niyo para sa kanya. Kung ganon, wala naman pala tayong magagawa, Rosita. Nakapag-desisyon na ang anak mo. Ay, aalis na ako. Nasa lamesa mo nga pala yung dinala kong pagkain mo. Alam ko kasi na hindi na naman maaasikaso yun ni Melody dahil sa lalaking yan. Ipapaalam ko ito kay Marte pagbalik niya. Huwag kang mag-alala, Caridad. Ako nang bahala sa aking anak. Salamat sa dinala mo. Galit na tumingin sa akin si Aling Rosita matapos lumabas na siya ng bahay ni na Melody. Napagbuntong hininga ko. Naramdaman ko naman na humawak sa aking braso si Melody. Hinawakan ang palad ko, saka niyaya akong maupo. Hindi naman ako makakilos sa aking kinatatayuan. Paano nananatiling nakatingin sa akin si Aling Rosita. Malalim ng gabi. Gusto ko nang matulog. Baka gusto mo nang umuwi para makapagpahinga na rin si Melody. Sige po, alis na po ako. Alis na ako, Melody. Magpahinga ka na. Huwag ka na masyadong mag-iisip, ha? Oo, Randy. Mag-iingat ka. Oh, Aling Rosita, alis na po ako. Sana po dumating ang oras na matanggap niyo rin ako. Talaga pong mahal ko ang anak niyo. Huwag kang umasa na darating pang panahong yon. Umalis ka na at huwag nang babalik dito. Nang makalabas ako ng bahay ni na Melody ay nakahiga ako ng maluwag. Naglakad ako ng mabilis para makalayo doon. Pero alam ko na hindi pa ako ligtas kasi alam kong galit na galit sina Aling Rosita at Aling Caridad. Kaya nang mapadaan ako sa tapat ng puno ng mga kawayan ay nakita ko ang natutuyong piraso noon. Kinuha ko. Di nagtagal ay nakaramdam ako ng kakaibang simoy ng hangin. Gumalaw ang mga sanga ng puno. Kinilabutan ako at napatingin sa itaas. Nang ibalik ko ang paningin ko sa daan, nakita kong nakatayo na sa harapan ko si Aling Caridad.
Hindi ako papayag na ikaw ang sisira sa kaligayahan ng aking anak. Papatayin din kita. Kagaya ng ginawa ko kay Mang Edong. Kung ganon, ikaw pala ang kubot na pumatay sa kanya. Akala pa naman ng mga tao dito, taga-kabilang bayan ang mga salot na gumagala dito. Hindi nila alam na taga rito pala. Oo, yun talagang iisipin nila. Kasi doon kami gumagala para mambiktima, para walang makakilala sa amin. Pero mainit na kami ron. Kaya naisip namin na dito na lang muna maghanap ng pagkain. Papatayin kita. Tapos ang puso mo ay ibibigay ko kay Rosita dahil hindi siya makakagala dahil lumpo siya. Kung ganon, kubot din siya. Tama ka. Ako ang nagdadala ng pagkain niya kasi nga ay magiging pamilya na kami. Ngayong alam mo ng lahat, sa palagay mo ba, pababayaan pa kitang mabuhay? Hindi ako papayag na maibulgar mo ang aming lihim. Papatayin kita! Inaasahan ko na yan. Kaya nga kinuha ko itong siit ng kawayan. Para may panglaban ako sa iyo! Aray! Walang hiya ka talaga. Hindi kita mapapatawan. Lalo mo lang akong ginagalit! Dinamba ako ni Aling Caridad. Nakipagbuno naman ako sa kanya. Nabali ang hawak kong siit ng kagati niya iyon. Iniharang ko kasi ng sakmali na niya ako. Kaya ang ginawa ko ay itinusok ko sa kanyang mata ang naputol na siit. Naramdaman niya ang sakit kaya kusa siyang lumayo sa akin. Muli akong nakatayo. Noon naman dumating si Melody. Tama nga palang hinala ko. Hindi niyo titigilan si Randy. Talagang plano niyo paghiwalayin kami. Alam niya na ang lihim natin. Delikado tayo kapag nabuhay siya. Handa naman siya maging kauri natin eh. Pero papaano ang aking anak? Hindi papayag si Marte. Magagalit yun kapag nakauwi na siya at malaman niya ito, Melody. Kaya mabuti pag mamatay na ang lalaking yan. Hindi ako papayag na saktan mo ang lalaki minamahal ko. Ako ang makakalaban mo, Aling Caridad. Isa kang hangal! Wala kang utang na loob! Kung hindi ka mapupunta kay Marte, mas mabuti pang mamatay ka na rin kasama ng lalaking yan! Kung ganon, wala na pala akong pagpipilian. Napaatras ako nang sumugod si Aling Caridad. Sinalubong naman siya ni Melody. Naging matugo at mabangis ang naging pag-aaway nila. Malakas pala talaga ang mga kubot. Dahil hindi lang ang buhok ang kanilang mga ginagamit na panglaban, pati na rin ang mga kamay na may mahahaba at matatalim na kuko at matatalas na pangil. Pero dahil mas bata pa si Melody, ay nanaigang lakas niya. Nakagat niya sa leeg si Aling Caridad. Nagkaroon din ng malalim na sugat sa iba't ibang parte ng katawan. Dahilan para tumakas yun. Melody! Meron kang makasugat! Huwag mo ako alalahanin. Mababaw lang mga sugat na to. Madali itong maghihilom. Ang mahalaga sa akin, ligtas ka. Si Aling Caridad, nakatakas siya. Mabubuhay pa ba siya? Malalim ang mga sugat niya. Kaya kahit natakasan niya ako, di na rin magtatagal ang buhay niya. Alam ko magagalit ang inay sa ginawa ko. Pero matatanggap din niya ito. Kapag nagtagal, lalo na kung magsasama na tayo. Oo. Pagkatapos ng ating problema, magsasama na tayo. Pwede na tayong lumayo sa lugar na ito at magpunta sa lugar na walang makakakilala sa atin. Pwede nga yun. Pero ang iniisip ko ngayon si Marte. Tiyak nagaganti siya kapag naalaman niya ginawa ko sa inay niya. Gumawa tayo ng paraan. Kailangan mamatay si Marte para matahimik na ang lugar na ito. Tapos ay alis tayo rito. Isasama na natin ang inay mo. Pero paano? May plano ako. Kailangan malaman ito ng mga taong baryo. Kailangan mapigilan si Marte bago ka pa niya balikan. Kapag sinabi mo sa kanilang tungkol kay Marte, baka malaman din nilang lihim ko at ni inay. Kapag wala na si Marte, wala na makakaalam ng lihim mo, Melody. Pagtiwala ka sa akin. Kapag natapos na ang problema, aalis tayo sa lugar na ito. Sige, gawin mo ang plano mo. Babalikan ko si inay at kukumbinsihin ko na sumama sa atin. Sige. Mag-iingat ka, mahal. Ikaw din, Randy. Mag-iingat ka. Mahal din kita.
Muli ay yumakap ng mahigpit sa akin si Melody bago kami naghiwalay. Tumakbo siya pabalik sa kanila at ako naman ay nagmamadaling tumawid sa ilog. Bumalik ako sa bahay ni Nacho Dionisio. Nang pagkakataong yun ay nagtipon-tipon na sa harapan ng bahay ang mga taong kasama sa pagruronda. Nagulat silang lahat nang makita nilang tumatakbo ako at puro dugo ang aking damit dahil sa mga dugo ni Melody nang yumakap sa akin. Randy, saan ka ba nanggaling? Alam mo bang kanina pa kami nag-aalala sa'yo? Kaya nga tinipon ko na itong mga kapitbahay natin para hanapin ka. Puro dugo ang damit mo. May sugat ka ba, Tol? Tio Dionisio, alam ko na kung sino ang kubot na pumapatay dito sa ating lugar. Sigurado ka ba? Sino ang mga salot na yon? Si Marte. At ang kanyang ina na si Aling Caridad. Hinarang ako ni Aling Caridad at sinalakay. Mabuti na lang at naklaban ako. Inamin niya na siya ang pumatay kay Mang Edong. E di niyo talaga malalaman na sila ang salot kasi sa kabilang bayan ng bibiktima. Pero mainit na sila doon kaya dito na sila gumala. Kaya pala ganun ang ugali niya. Ugaling hayop. Mga kasama, ngayong kilala na natin ang salot, tugisin na natin sila. Iganti natin ang mga kababaryo nating naging biktima nila. Tayo na Tio Dionisio, bago pa sila makatakas, alam nila na magsusumbong ako. Noon din ay sumama sa akin ang lahat ng mga kalalakihang naroon. Dala namin ang mga mahahabang itak at sibat. Meron din kaming dala na malalakas na pang-ilaw gamit ang baterya ng motor. Meron ding sulo at apoy. Kaagad naming pinaligiran ang bahay ni na Marte. Naabutan namin doon ang sugatang si Aling Caridad. Sabi ko na nga ba at hindi ka mapagkakatiwalaan, Randy? Isa kang traidor! Ang mga salot na kagaya nyo, hindi dapat mabuhay! Ang tagal nyo kaming niloko. Mga salot pala kayo. Mga kasama, hulihin ang salot na yan! Di ako susuko hanggang sa huli! Galit na sumugod si Aling Caridad. Pero dahil mahina na siya, ay sinalubong lang siya ng mga buhong sibat. Kaya agaw buhay na bumagsak sa lupa. Hindi ka rin magiging masaya sa mga oras na to. Tsaka kung pinapatay na din ni Marte ang mag-inang traidor. Randy, sinong mag-ina ang sinasabi ni Aling Caridad? Sina Melody at Aling Rosita at Tio Dionisio, pakiusap. Tulungan natin sila. Naku po, sayang naman kung mapapatay si Melody ng kubot. Kailangan na nating pumunta doon sa kanila at tulungan sila. Tayo na Tio Dionisio, hindi tayo dapat mag-aksaya ng oras. Punta natin ang bahay ni na Melody sa kabilang ilog. Hindi ko na nahintay pa si Nacho Dionisio. Kinuha ko ang isang buhong sibat at isang itak. Nagmamadali akong tumawid sa ilog para makarating sa bahay ni na Melody. Labis ang pag-aalala ko sa kanya. Nang makarating ako sa bahay ni na Melody, ay nakita kong nasusunog na yon. Nang pumasok ako sa loob ng bahay, ay una kong nakita ang bangkay ni Aling Rosita. Uwak-wak ang leeg, puro sugat ang mga braso. Melody! Nasaan ka? Randy! Nandito ako! Sa likod bahay! Melody, maluma ang sugat mo. Ang walang hiyang yan. Pinatay niya si inay. Ikaw ang unang nanakit sa inay ko. Gumanti lang din ako. At dahil mas pinili mo ang lalaking yan kesa sa akin, dapat ka na ring mamatay. Sakim ka, Marte! Bakit hindi mo matanggap ang pagkatalo mo? Bakit pinipilit mo ang sarili mo sa isang babaeng hindi ka naman gusto? Dahil ikaw ang peste sa buhay ko. Nang dumating ka sa lugar na ito, nagkaletse-letse na ang pagsasama namin ni Melody. Noong hindi ka pa niya napapansin, ayos naman eh. Pero umibig siya sa'yo. Kaya naging magulo ang lahat. Ikaw lang naman ang matigas ang ulo eh. Ilang ulit ko nang sinabi sa'yo na hindi kita gusto. Makulit ka lang. Kaya nga papatayin ko na lang kayong dalawa. Hindi ako papayag na saktan mo si Randy. Lalaban ako kahit mamatay ako.
Kaya mo pa maglupaban, Melody? Oo naman. Meron pa akong lakas. Sige, magkasama nating harapin ang salot na yan. Sabay nga naming nilabanan si Marte. Naging madugo rin ang aming labanan. Kahit nasusugatan sina Marte at Melody, ay patuloy silang nagpapaligsahan ng bangis at lakas. May mga pagkakataon ding nasugatan ako ni Marte gamit ang matutulis na kuko. Pero bago ko masaksak ng itak si Marte, ay nakagat niya sa lalamunan si Melody. Nawakwak ang leeg niya kaya agaw buhay siyang bumagsak. Natigilan ako at nilapitan si Melody. Yun naman ang sinamantala ni Marte. Para tumakas sana kasi duguan na rin siya. Hindi ka na makakatakas, Marte. Nasukol ka na rin namin. Mga hangal kayong lahat. Huwag ninyo akong bibigyan ng pagkakataong mabuhay. Babalikan ko kayong lahat. Hindi na mangyayari yun! Kasi matatapos ng buhay mo ngayong gabi! Sinibat ni na Miguel si Marte. Tumama sa dibdib niya ang isang sibat kaya bumagsak siya at namatay. Hindi ko naman napigilan ang luha ko habang kalong si Melody at inahaplos niya ang aking pisngi ng duguan niyang kamay. Nakita ko ang pagluha niya. Mahal kita, Randy. Sana sa susunod kong buhay, muli tayong pagtagpuin ng kapalaran. At sana sa mga oras na yun, maitutuwid na natin ang lahat ng nagawa nating mali. Oo. Melody, darating ang pagkakataong yun. Ikaw pa rin ang pipiliin ko. Pero habang wala pa yun, kapag wala na ako, huwag mong isarang puso mo. Melody. Ayokong makita kang malungkot. Huwag kang matakot magmahal. Melody. Melody, patawad kung hindi kita na ipagtanggol sa kanya. Patawad kung nahuli ako na dating. Nagkamali ako ng plano. Melody, mahal kita. Tuluyan ang ipinikit ni Melody ang kanyang mata, kaya patuloy akong umiyak. Pati ang mga taong naroon ay sobrang nalungkot. Nang sumikat na ang mga araw ay nakita namin na tuluyang natupok ang bahay ni na Melody. Silang mag-ina ay binigyan namin ng maayos na libing sa mismong bakuran din nila. Matapos noon ay umuwi na kami. Tinapos ko ang obra ko na si Melody ang modelo. At sa mga panahong nalulungkot ako, ay muling nagpaparamdam si Vanjie. At makalipas pa ang ilang buwan, dumating ang araw ng paligsahan. Nanalo ang 2 paintings ko, kaya binalikan ko si Vanjie. Vanjie, salamat sa mga ginawa mo para sa akin, ha. Kahit papaano, ay nabawasan ang kirot ng dibdib ko. Palagi mong tatandaan, Randy. Kapag may umalis, may darating. Kapag may nagsara, may magbubukas. Tsaka ang panghuli, huwag na huwag mong kalilimutan. Nauna mo akong nakilala kaysa sa kanya. Hindi mo lang sineryoso yung mga biro ko sa'yo eh. Oo nga eh. Hindi ko naman kasi alam kung biro ba yun o totoo. Sige, ngayon wala nang biroan ha. Magsimula tayo ulit. Ayos ba yun? Miss, ako nga pala si Randy, isang pintor na naghahanap ng magiging modelo ko at magiging asawa na din. Pwede ka ba? Oo naman. Ako nga pala si Vanjie. Pwede akong modelo. Pwede rin maging asawa mo. Nagkatawanan kami ni Vanjie at kasunod nun ay niyakap ko siya. Sa totoo lang, ay naramdaman ko sa kanya ang presensya ni Melody ng pagkakataong yun.
Ganoon ang init ng yakap niya sa akin. Kaya naman napangiti ako. Pakiramdam ko kasi ay kayakap ko ng mga sandaling yon ang dalawang babaeng nagkaroon ng bahagi sa kwento ng buhay ko. At yan po ang aking karanasan, Madam Venus. Salamat po at napansin ninyo ang sulat ko. More power sa inyong serye. At pagpalain tayong lahat ng poong may kapal.